Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Disgrasya po ang inabot ng isang van matapos bumangga sa nakaparadang truck sa Mariveles, Bataan. Chris, anong nangyari? Pasahero ng van habang sugatan. Chris? Tony, patay ang pasahero ng van at sugatan naman ang driver nito. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Aksidente dito, 50-50. Rumisponde ang ilang rescue team at mga residente sa banggaan ng truck at van sa Mariveles, Bataan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing Balanga ang van at pa-Mariveles nang mangyari ang insidente. Itong truck, according sa driver, is huminto siya sa tabi ng daan at nag-park. Ang nakalimutan niyang gawin is maglagay ng mga hazard sign kasi yung lugar na yon madilim at 2-lane lang siya. So itong Travis ngayon, pakarating naman siya, hindi niya napansin na yung truck na nakapark dahil nga madilim at siya ay bumangga doon sa likod ng truck. Patay ang isang sakay ng van na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Ligtas at nagtamo ng minor injuries ang van driver. Sa panayam ng pulisya sa truck driver, pumarada siya para sana umihi. Nagkaroon daw ng mechanical problem ang truck kaya hindi agad nakaalis sa lugar. Nahaharap sa kaukulang reklamo ang driver ng truck. Tinangkang pagnakawan ng isang pawn shop sa Bambang, Nueva Vizcaya. Batay sa investigasyon ng Nueva Vizcaya Police, nitong Sabado nilooban ang sanglaan. Naghukay at gumawa raw ng tunnel ang mga salarin, 700 metro papunta sa sanglaan. Binutas pa ang sahig. Ayon sa mga empleyado ng sanglaan, may mga indikasyon din na tinangkang sirain ang kanilang vault. Hindi naman nagtagumpay ang mga salarin. Wala silang natangay na pera o alahas. May mga suspect na ang pulisya at sinampahan na sila ng reklamong attempted robbery. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa isang bahay sa Ballesteros, Cagayan. Damay rin sa sunog ang isang 10-wheeler at 2 motorsiklo. Nagsimula raw ang sunog sa truck pero iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng apoy. Walang naisalbang gamit ang pamilya na nakikitira ngayon sa kanilang kamag-anak. Sa paunang investigasyon ng BFP, umaabot sa mahigit 2 million pesos ang danyo sa sunog, kabilang ang 300,000 pesos cash na naabo. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.